Magsisimba ka ba today? Pipila ka ba sa communion line at susubo ng Eucharistia? Bago mo gawin yan, stop! Tanungin mo muna ang iyong sarili kung ikaw ba ay nasa state of grace. Bago ka tumanggap ng katawan at dugo ng ating Panginoon, tanungin mo muna ang iyong sarili dahil baka nasa state of mortal sin ka. Isang matinding offense ang tumanggap ng Eucharist habang may mortal sin. Kung nagtataka ka kung ano ang mga pinagsasabi ko, panoorin nyo lang ang video na ito. At kung paano makalaya sa state of mortal sin, watch until the end of the video to find out. Kumusta? I'm Jay Aruga, host of this channel. Bilang Katoliko, naniniwala tayo na ang Eucharistia ay hindi lamang simbolo. Ito talaga ang body, blood, soul, and divinity ni Jesus Christ in the appearance of bread and wine. Ito ang tinatawag na the real presence. Kaya nga tuwing itinataas ng pari ang host, lumuluhod tayong lahat. Ayon kay San Pablo, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord unworthily will be guilty of profaning the body and blood of the Lord. Ngayon, paano tayo kakain ng body and blood ni Jesus unworthily? Ito ay kapag nasa state tayo ng mortal sin. Ang mortal sin ay hindi lang isang bad habit or small mistake. Ito ay deliberate na pagsuway sa turo ng Diyos. Na-experience nyo na ba na may sinabi sa iyo ang magulang mo na huwag mong gawin ang isang bagay tapos sadya mong sinuway? Parang ganyan ang mortal sin. Pero dito, hindi lang sa magulang mo, ikaw sumuway, kundi sa Diyos. Ayon sa Catechism of the Catholic Church or CCC 1857, may 3 kondisyon bago matawag ang isang kasalanan na mortal sin. Ito ay 1. Grave matter. 2. Full knowledge. 3. Full consent. Ano-ano ang mga ito? Number 1, grave matter. Something serious ba ang act na ginawa mo? Number 2, full knowledge. Alam mo bang kasalanan ang act na ginawa mo? And number 3, full consent. Ikaw ba mismo ang nagpasya na gawin ito at hindi ka napilitang gawin ito dahil may nakatutok na baril sa iyo? For example, kung oo ang sagot sa 3 conditions na ito, halaka, guilty ka of mortal sin. Kung mabawasan ang isa sa mga conditions na ito ang iyong ginawa, hindi ito mortal sin. Bagkus, maaaring ito ay isang venial sin. Ito yung tinutukoy ni San Juan sa chapter 5 verse 16 to 17 ng kanyang first epistle. If anyone sees his brother committing what is not a mortal sin, he will ask, and God will give him life for those whose sin is not mortal. There is sin which is mortal. I do not say that one is to pray for that. All wrongdoing is sin, but there is sin which is not mortal. Halimbawa, may full knowledge ka na ang gagawin mo ay makaka-offend ng ibang tao. At may full consent ka nung ginawa mo ito. Pero ang act na ginawa mo ay umutot ka lang in public. Say what? Dahil hindi ito grave matter, therefore, hindi ito mortal sin. Halimbawa naman, ang hindi pagsimba sa January 1. Grave matter ito dahil holy day of obligation ang magsimba dito. Kaso hindi mo pa alam nung time na yon, kaya wala kang full knowledge. Hindi pa ito mortal sin. And by the way, since nadinig mo na sa podcast na ito ngayon na grave matter ang hindi pagsimba sa January 1, kung hindi ka pa rin magsisimba sa araw na yon in the future, hindi mo na pwedeng i-deny na hindi mo alam. Kaya makakakommit ka na ng mortal sin kung gagawin mo pa rin iyon. Venial sin is a lesser offense. It wounds our relationship with God, but it doesn't destroy it. Ang example dito are losing your temper, or gossiping without malicious intent, or being lazy in prayer. Kung venial sin ang iyong kasalanan, pwede kang mag-receive ng Eucharist. In fact, sa part na dinadasal natin na I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, venial sins ang hinihinga natin ng tawad dito. Pero kung may mortal sin ka, hindi mo pwedeng idaan sa paghampas lang ng iyong dibdib tapos susubo ka na ng banal na komunyon. Otherwise, ika nga ni San Pablo, anyone who eats and drinks without discerning the body eats and drinks judgment upon himself. Receiving the body and blood of Christ unworthily is not an act of devotion. It's a sacrilege. Not cool. Not cool! Okay, bago tayo magpatuloy, if you're getting value from this video,
baka pwede mo pakihit ng subscribe button down below. At total, nandyan na rin naman kayo. Baka pwedeng pakilike na rin ng video at papindot ng notification bell. Mga libreng ways yon to support the podcast. Pero kung gusto nyo pang suportahan ang ating podcast, may aklat akong sinulat na pinamagatang Conservative Ka Ba? A 3-step approach to protecting the Filipino family from woke ideology. Kung napapansin nyo ang napapansin ko na ang Christian values nating mga Pinoy ay unti-unti nang nabubura ng makabagong kultura, pues itong aklat na ito ang para sa inyo. Sinulat ko ito in Taglish para madaling basahin. Ang 3-step approach ay prepare, paano makipag-usap, study, ano bang sasabihin mo, and apply. Paano ko gagamitin ang mga natutunan ko? Available ang aklat sa St. Paul's Bookstore o sa Shopee link na ilalagay ko sa description ng video na ito. Alright. Meron kang mortal sin. Ito ang hindi mo pwedeng gawin. Huwag ka munang tumanggap ng Eucharist. Pwede ka magsimba, pero huwag ka munang pipila sa communion. Sa panonood ng podcast na ito, kapag na-realize mo na may mortal sin ka, ang una mong dapat gawin ay magsisi ka sa iyong kasalanan. Kailangan mong i-acknowledge na nagkasala ka sa Diyos. Walang magagawa ang pride mo. Kailangan mo ng tulong. Dito ngayon papasok ang Sacrament of Reconciliation. Ikumpisal mo ang iyong kasalanan sa isang pari. At ang totoo niyan, kahit venial sin, magandang ikumpisal din sa pari. Sila ang itinalaga ng Panginoon upang pakinggan ang ating kasalanan at mag-grant ng absolution in persona Christi, or in the person of Christ. Confess with sincerity, receive absolution, and be restored to grace. Then, and only then, pwede mo nang tanggapin si Jesus worthily. Minsan may nagtanong, bakit daw kailangan pa natin gawin ang lahat ng ito para pumasok si Kristo sa ating katawan? Maganda ang sagot ng aking kaibigan na si Burns O. Kaasi ng Unboxing Catholicism. Sabi niya, di ba kung may bisita ka na darating sa iyong bahay, di ba naglilinis muna tayo bago natin siya papuntahin? Bakit pagdating sa Panginoong Hesukristo, hindi natin magawa ito? Yung ihahanda natin ang katawan natin bago siya papasukin. So yun, ang ganda ng paliwanag ni Burns, di ba? I-follow nyo ang Unboxing Catholicism. Ang kagandahan sa lahat ng ito, ang Diyos ay laging handa magpatawad ng kasalanan sa kung sino man ang humingi nito. At kung trip nyo pa ang mga ganitong klaseng paliwanag tungkol sa pananampalatayang Katoliko, gumawa ako ng playlist about Catholic apologetics in the link right here.